Kamusta po? Ako po si Takeru Miyamoto at ngayon po ay pag-uusapan po natin ang isa sa napakaraming reason kung bakit karapat-dapat na maging sunod na presidente si BBM o si Bongbong Marcos. Sa mga dati ko pong mga vlogs ay nabanggit ko po na isa sa pinaka-reason kung bakit gusto ko siya maging presidente ay pabor siya na baguhin or repasuhin ang ating saligang batas. So isa po yun. So yung pangalawang reason ko po is meron pong pagmamahal si Bongbong Marcos sa mga magsasaka. So ako po is napanood ko po ang isa sa mga adhikain niya na gusto niyang mangyari tungkol dito sa isa sa pinakapasakit na batas na ginawa ni Pangulong Duterte or ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Ito po ang rice tarification law. So ako po is ramdam na ramdam ko po kung gaano po ang pasakit ang ginawa o ang binigay ng rice tarification law na yan na sinabatas nung year 2019 sa pamumuno ni Secretary Piñol at saka ni Cynthia Villar. Ayun ang pagkakaalam ko. Mga kababayan po, ulitin ko po, parte po ako sa sektor ng agrikultura. Kaya po, alam ko po at aware po ako kung gaano po kabigat ang pasanin na binigay po ng rice tarification law na yan. So, para po sa mga basic lang po, ang rice tarification law po ay binigyan po ng authority ang mga negosyante para makapag-angkat ng bigas galing sa ibang bansa ng unlimited. At ang reason po dito ay para mapababa po ang bigas sa merkado. So syempre po, mas marami pong bigas, magkakaroon po ng competitive or dadami po ang stocks, so bababa po talaga ang presyo niyan. Ngunit po, ano po ba ang naging epekto nito sa magsasaka? At aware po dito si Bongbong Marcos. Ipapakita ko po sa inyo ang interview niya mamaya. Okay? Dahil nga po, ang adhikain po ng rice tarification law po na to is gusto nilang pababain ang presyo ng bigas at ang kikitaing pera dito sa mga taripa. Kasi po, magbabayad po ng taripa po ang mga rice importer po na to. Pati rin po yung mga negosyante, magbabayad po ng taripa. So po, ang kikitain po sa taripa ay gagamitin din po sa agricultural. Tulad po ng mga trainings, machinery, libreng hybrid seeds, tsaka development po ng mga bigas or ng mga nagtatanim po ng mga bigas na yan. Pero since 2019, ngayon po ay 2021 na po, after 2 years po, hindi pa rin po maramdaman ng magsasaka ang epekto ng rice tarification law na yan, at bukod po dito is mas lalo pa pong nagmura ang palay. So mas mura ang palay, mas maliit po ang kikitain ng mga farmer natin ng mga bigas. Okay? So ngayon po kasi, to be fair din naman po kasi, ang nakita ko po na improvement po na binigay po ng rice tarification law na to is nagbigay po ng mga libreng abono or libreng fertilizer ang Department of Agriculture sa mga magsasaka. Actually, aware po ako dyan kasi mga kababayan dahil isa po ako sa mga nagbibigay po ng mga fertilizer sa magsasaka. So ito po yung evidence ko po. Yan. Dahil po meron po akong trader po ako ng fertilizer. So nabigyan po ako ng pagkakataon po ng Department of Agriculture na magbigay po ng mga binibigay nilang fertilizer sa mga magsasaka or subsidy. So para sa akin po, hindi pa rin po kasi okay to. Dahil po, binigyan mo ng libreng fertilizer po ang magsasaka, pero yung presyo naman ng palay is mababa. I think dito sa lugar namin like 9 pesos to 11 pesos. Parang ganun eh. Mababa pa rin kumpara mo nung nakaraang 5 years na nung wala pang rice tarification law is pumapalo siya ng 18 pesos to 23 pesos. So almost 10 pesos po kada kilo ang diferensya ng palay. So ngayon po, dahil meron pong rice tarification law, bumaba po ang presyo ng palay. Ngayon, bibigyan mo sila ng fertilizer worth 2,000 pesos, worth 1,000 pesos, depende sa laki ng taniman nila. Depende sa laki ng kung ilang hektarya yung taniman nilang palay. Come on. Kalokohan yung rice tarification law na yan. At dito po, nakita ko po sa isang interview po na hindi po talaga pabor si Bongbong Marcos dito sa rice tarification law. Kaya po mga magsasaka, alam ko po naghihirap po tayo ngayon. Huwag po tayong maniwala sa mga politiko na nangangako ng mga libreng pabahay, libreng pagkain o libreng pera. Doon po tayo sa mga politiko or sa mga politicians na gusto maging presidente na alam kung ano ang problema at ano ang solusyon sa dinadanas natin ngayong problema dahil dito sa rice tarification law na to. Actually po mga kababayan po kasi, ito lang allegedly nung last year po kasi, ang nagbibigay po kasi ng
ng libreng subsidized na fertilizer sa mga farmers is nakarekta po sila sa Department of Agriculture. Ngayon po, meron po kasing narinig ko lang na nagkaroon po ng konting hocus-pocus. Nagkaroon po ng konting hocus-pocus sa Department of Agriculture. Kaya ang ginawa po ngayon is hindi na po Department of Agriculture ang nagbibigay ng fertilizer sa mga farmers, kundi po pinasa po nila ito sa mga retailer na katulad ko po para po maiwasan po ang allegedly na corruption. Yun po yun. So kasi yung point kasi dito, bakit yung pinalitan? Dati DA, Department of Agriculture, ang nagbibigay ng fertilizer, pero ngayon pinasa nyo sa mga dealer, sa mga traders na katulad ko. Nagkaroon kasi ng question dun na dati DA, tapos ngayon pinasa nyo sa mga retailer. Kaya yun po. So, ito po mga kababayan kasi. Ipapanood ko po sa inyo kung ano ang masasabi ni Bongbong Marcos dito sa rice tarification law. So ngayon, ang tanong ko sa inyo, agrikultura naman, hindi ba? Ano po ang inyong opinion sa rice tarification law at sa nangyayari ngayon? Pero hindi pwede maging maganda. O yun na nga, iba yung sinabi mo sa akin kanina. Pag nag-import ka ng marami, mababawasan ang production dito sa atin. At kung import ka na lang ng import, nagagastos ka, you're spending dollars, number one. You're losing your strategic supply of food. At ibang kaisipan ng Asian tungkol sa bigas ay iba, hindi lang pagkain yan, buhay yan. Buhay ang tingin sa kanila, ng natin, ng mga kababayan natin. Kaya tingnan na lang natin, what is the effect? Instead of giving an opinion, what has been the effect? Ang naging effect ay hindi na nagtanim ang mga farmer. Dahil magbebenta sila ng palay, bibilhin ng 9 pesos. Hindi sila pwedeng makabawi ng 9 pesos. Kailangan ang bayad, ang bili sa palay is 12 to 14 pesos para makabawi man lang yung farmer. Kung hindi makabawi, ba't pa siya magtatanim? Kaya ang production natin ngayon, dito sa Pilipinas, palapit na sa kalahati nung dati. Dahil bakit? May supply naman, mura ang dating, pero galing sa labas. Tama. Kaya ang buong sektor ng agrikultura, wala, dapa. Dapa talaga. Ngayon, ang sinasabi sa rice tarification law, magbubukas tayo ng merkado. Papapasukin natin lahat ng bigas. Dati may limit Ngayon, tinasa na yung limit o yung ibang products, tinanggal na lang yung limit. Pero, lalagyan natin ng tariff. Mangungulekta tayo ng minimum 10 billion a year. Yung 10 billion a year ay gagamitin para sa mechanization, para sa post-harvest facilities, para sa pautang, para sa research, etc. Ngayon, nagkakaumpisa pa lang ng rice tarification law, hindi pa dumadating yung 10 billion. Paano ngayon itong mga farmer natin ngayon? That's right. Kailan darating yung 10 billion? Kailan nila mararamdaman yung epekto ng perang yun? Dahil nakapagbili na ng milling machine, nakapagbili na ng dryer, nakabili ng tractor. It will take 3, 4, 5 years bago makabawi yung farmer. There is a way, meron yung pwede rin gawin yan na hindi mo basta ibubuksan ang merkado mo at hindi mo sinusuportahan yung rice farmer mo. So sa tingin mo, dapat more safety nets para sa farmers? Dapat sana ang ginawa nila, pinatibay na muna yung ating suporta, yung ating sistema. Because naalala ko yung sistema dati ng agriculture, mula production hanggang sa retail, ang gobyerno ang gumagawa. At nagagawa nila ito at nagiging mura ang bilihin dahil ang gobyerno hindi kumikita. Hindi pinagkikitaan yung commodity. Yes. So, ang trabaho ng gobyerno. Yes. Hindi naman trabaho ng hindi gobyerno dapat. Oo, tama. So, hindi dapat. tama. So, hindi kumikita. So, pero pero ngayon, halimbawa sa production, ang baba na ng production natin. Ang irrigated lands natin, kaunti pa, hindi na nadagdagan. Ang ating mechanization, yung mga cooperatives natin, walang suporta. Tinatax pa, even if they are tax exempt.
All of these kinds of things, wala na tayong masyadong ginagastos sa research. Maalala mo, well, May IRI pa tayo, you're too oh. young to remember. Pero nung tinayo yung IRI, which is Yes. the International Rice Research Institute, Institute. nakagawa tayo yung tinatawag ang pag ano nila miracle rice. Yes. Dahil ang lakas na ang ganda ng ani, magandang As a production. matter of fact, Senator, sa atin pa nga yata nag-aaral yung ibang bansa eh. Yun ang masakit. On the rice grains, Yun di ba? ang The masakit variety. dahil pagkausap mo yung tiga Thailand, tiga Vietnam, Kung saan tayo bumibili ngayon. kung saan tayo bumibili ngayon, sabi nila, doon kami nag-aaral sa UPLB. Kaya nagawa namin lahat ito. Ginawa lang namin yung tinuro ninyo sa amin. Kaya, ano nangyari sa inyo? Ba't Oo hindi nga. nagawa? Oo, masakit ano kung Masakit iisipin pakinggan nga. Pero that's why, but I'm really worried about the rice tarification because talagang malungkot na Pasko ito. At malungkot na Pasko ito para sa ating mga rice farmers. So kung naintindihan nyo po yung sinabi po ni Bongbong Marcos tungkol dito sa rice tarification law, napakaganda po at napakasimple lang po ng sagot niya. Kung talagang kailangan talaga natin yung rice tarification law na yan, dapat po ay pinagtibay muna ang sektor ng agrikultura. Ang problema nga po kasi, di ba, hindi pa ganun katibay ang sektor ng agrikultura natin. Kahit yung Department of Agriculture na yan, hindi rin pa ganun katibay. Hindi rin ganun kaganda o hindi rin ganun kadikit ang relasyon ng magsasaka dito sa Department of Agriculture na yan. Na sana ayun muna ang ginawa nila ng paraan na magkaroon ng magandang relasyon ang sektoral ng magsasaka at saka ang gobyerno. At kung talagang kailangan talaga ng budget para sa magsasaka, doon na natin ipasok yung rice tarification law na yan kung talagang kailangan at walang mapagkuhanan ng budget. Ang problema po kasi inopen ninyo sa merkado itong mga imported na bigas para kumita ng pera para ibigay sa magsasaka at para na din bumaba ang presyo ng bigas. So yung perang kikitain dito na 10 billion sana na ibibigay sa magsasaka is hindi rin ganun mapapakinabangan yan dahil hindi pa ganun kaganda ang relasyon ng magsasaka dito sa Department of Agriculture. So tama si Bongbong Marcos. Dapat pinagtibay muna ang sektoral na to at ang gobyerno, ang relasyon nila. Kung anong meron tayo, sana ayun muna ang pinagtiyagaan natin. Saka tayo kumuha ng kung ano-ano man yan, kung ano-ano man yung rice tarification law na yan. So ang tanong po kasi dito mga kababayan kasi, sa dinami-dami po ng gustong maging presidente next year, na ngayon ay nagpaparamdam na, tulad ni Dick Gordon, tulad ni Isko, or ni Sara Duterte, sino sa kanila, si Manny Pacquiao, sige, sino sa kanila ang nakapagbanggit tungkol dito sa rice tarification law? Sino sa kanila ang nagbigay ng opinion tungkol sa agriculture, tungkol sa magsasaka? Wala pa. Si Bongbong Marcos pa lang po. At kung maririnig nyo rin po ito sa kanila, sa mga susunod na mga araw o panahon, wala yun, ginaya lang nila yun, gaya-gaya lang yung mga yan. Okay? Kaya po, mga kababayan po, lalong-lalo na sa mga magsasaka na kababayan ko, sa next election po, si Bongbong Marcos po ang mas nakakaalam ng problema at kung ano ang solusyon dito sa kinaharap natin na gusot ng rice tarification law na to. So, syempre, saan ka pa? Di ba? Kaya ito po ang isa sa napakaraming reason kung bakit gusto ko si Bongbong Marcos ang maging presidente ng Pilipinas. Hanggang sa muli po, bukas po ulit. Babush.